Okay? Klaro-klaro po sa sinabi ni former President Duterte. Sinabi niya kay Attorney Panelo na I will file charges or kakasuhan niya itong si Trillanes. At remember, itong mga taong to, si former President Duterte at itong si Attorney Panelo, kapag may plano ito na meron silang kakasuhan sa mga ganito, ganyan, hindi ito basta-basta itong mga taong ito na magsampa ng kaso sa isang tao. Okay? Meaning to say, bago nila yan gagawin, alam na nila na posible talaga silang mananalo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At ire-react natin itong si Attorney Panelo, itong legal counsel ni former President Duterte. While nagti-TikTok itong si Attorney Panelo, kasi meron naman siyang TikTok account na yung content niya is all about updating po sa former President Duterte. Nung nag-TikTok po itong si Attorney Panelo, biglang tumawag itong si former President Duterte. So, tinik advantage na ni Panelo na interviewin itong si former President Duterte sa kanyang TikTok account. Okay? Itong si Panelo. So, doon sa kanilang conversation, meron pong ni-reveal at meron pong plano ang kampo ng legal counsel ng former President Duterte kung ano yung mga hakbang na gagawin nila dito sa mga pinagsasabi at dito sa mga ipinagkakalat nitong aso na si Trililing. Na itong aso na si Trililing. Kung matatandaan natin, sa hearing ng Tuwadcom, si Trililing ay gumagawa ng issue. Okay? So, kung sa tingin ko, sa legal team ni former President Duterte, kung hahayaan yon, yung kampo po ni former President Duterte should take action, no? What do I mean by that? Mag-take sila ng action. Mag-take sila ng action kasi si Trillanes, it's too good to be true, no? Baka maniniwala ang taong bayan, yung ibang, especially itong mga dilawan at itong mga loyalista na ito. Maniniwala sila na si former President Duterte, malaki pala ang pera nito sa kanilang mga account niya sa kanyang bangko o ganun. O, meron raw mga, di ba? Yung mga pautot ni Trillanes na it's very far out sa pamumuhay ni President Duterte. Imagine, he is accusing former President Duterte, yung bank account na isiniwalat niya, meron daw roon ng mga transaksyon ng mga drug trade, di ba? It's too good to be true. Tapos, meron pang natuklasan itong si Attorney Panelo, nung sinabi ni former President Duterte, mali-mali pa yung mga spelling nila. Okay? So, yun po ang ating panoorin at yun po ang ating pakinggan, ang phone conversation ni Tatay Digong at itong si Attorney Panelo. Okay? So, bago ang lahat, bago natin ito ipapakita sa inyo, itong video na ito, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin ha, yung ating talakayan. Medyo interesting po itong ating pag-uusapan kasi alam mo naman na kung si Panelo na ang magsalita, kung si Panelo na ang kausap ni former President Duterte, ay meron talagang sense ang kanilang pinag-uusapan. At remember, itong mga taong to, si former President Duterte at itong si Attorney Panelo, kapag may plano ito na meron silang kakasuhan sa mga ganito, ganyan, hindi ito basta-basta itong mga taong ito na magsampa ng kaso sa isang tao. Okay? Meaning to say, bago nila yan gagawin, alam na nila na posible talaga silang mananalo. Okay? Because hindi po ito kagaya ng mga ibang politicians na kagaya ni na Castro. Kaso sila ng kaso sa mga Duterte, hindi naman, wala namang silang ebidensyang maipresenta. Kaya, lagi silang natatalo. Charmaine Labitad, good afternoon po Sir Donmar. Ayan, yung ating moderator. So, nakakatakot po ito kapag si Duterte na po at si Attorney Panelo ang magsasabi na meron silang galaw sa kanilang kalaban. Okay? So, eto, panoorin po natin itong phone conversation ni Attorney Panelo at itong si Tatay Digong natin. Okay? Pasok!
tumatawag ko si PRD. Ah. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung... By the way ha, subscribe Attorney Panelo sa kanyang TikTok. Subscribe ba yun? Follow siguro, no? Follow or like. Oo. You follow TikTok account of Attorney Panelo, ha? Mag-follow po kayo lahat. Pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi Imagine that one, ha? Si former President Duterte, talagang tumatawag yan kay Attorney Panelo. Di ba? Imagine, si Attorney Panelo, meron, sabi pa nga ng mga kongresista doon sa Tuwadcom, Mr. President, napapalibutan ka sa mga lawyer ninyo. Remember, hindi po basta-basta ang mga lawyer ni Tatay Digong. Puro yun mautak at mga matatalino. Paano? Matalinong lawyer rin itong si Tatay Digong. So dapat, ang kanyang lawyerin ay siyempre yung mga magagaling at mga mabibigat na mga lawyerin. At isa na dito ay siyempre, yung dating legal counsel, Attorney Panelo. Tapos, mapansin mo na ang tinawagan talaga ni Tatay Digong ay itong si Attorney Panelo. Okay? Kasi kilala natin si Attorney Panelo. Magaling ito sa batas. Marunong. Marunong. Ito yung mga lawyer na hindi mo basta-basta mapaikot sa kamay ng mga kalaban. Okay? To tell you frankly. I have to file libel cases against him. Okay? Klarong-klaro po sa sinabi ni former President Duterte. Sinabi niya kay Attorney Panelo na I will file charges or kakasuhan niya itong si Trillanes. I-analyze ko yan, ha? Bakit po gagawin yan ni Tatay Digong? Okay, yun ang malaking tanong, di ba? Bakit niya gagawin yun? Kasi, kung matatandaan nyo sa Tuwadcom hearing na yan, marami pong inipresenta itong si Trillanes o marami pong mga akusasyon itong si Trillanes na ang pamilyang Duterte raw, meron raw mga maraming accounts o bank account na ang laman ng mga bank account sobrang kalakihang pera ang mga bank account na ito. Kung matatandaan natin, sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte sa isang press con na yung mga bank account na yun ay peke. Non-existing. Hindi po nag-i-exist. Kasi pumunta talaga si VP Sara, pinuntahan niya. Ano tong mga account na ito na sinasabi nitong aso na ito? Siyempre, sino ba namang hindi mako-curious yan? Nagpresenta sila ng mga bank accounts na yan. E di siyempre, yung inakusahan nila, isa na yan, si VP Sara, pinuntahan niya yung bangko. Doon, sinabihan si VP Sara na, ma'am, itong mga bangko na hinahanap nyo ay non-existing po ito. E di, si VP Sara, natuklasan niya na lahat ng mga sinasabi nitong asong si Trililing na ito ay gawa-gawa lamang. Di ba? Di ko nga maiintindihan na itong si dating Senator Trillanes, tatakbo siyang vice presidente na gusto niyang makipagkaalyado dito kay Duterte. Nung time na si Duterte pa lang ay very popular na mayor sa Davao. Trillanes, kung ikaw po ay nag-aakusa dito na itong si Duterte ay merong kinaugnayan na si Duterte raw ay isang durugista, o ano-anong mga akusasyon mo, na si Duterte raw nagagalit raw dito sa mga kompetensya niya sa pagtitinda ng mga bawal na gamot na ito. In the first place, Trillanes, kung totoo yung lahat ng mga sinasabi mong akusasyon laban kay Duterte, bakit ka gustong makipag-tandem kay Duterte noon sa 2016 election? Di ba? Yan ang nakapagtataka. Kung alam mo na marami pong korupsyon o marami pong mga illegal itong si Duterte, bakit mo gusto makipagkaalyado sa 2016 election sa kanya? Pero ang nangyari, nagalit itong si Trillanes. Na-insulto po itong si Trillanes kasi, ang nangyari, ni-reject siya ni Duterte. Ayaw ni Duterte makipagkaalyado. Mike the Travelers, maraming salamat po sa 7.99 Australian dollars. Yung ating moderator. Maraming salamat, Mike. Sir Mike, maraming salamat po. Ayan.
Amor Grandes Vlog. Hello. Ayan. Maraming salamat po, Mike the Travelers. Ayan. Si Mike the Travelers talaga ang nagpapakulay ngayon ng hapong ito. Ayan. Maraming salamat. Meron na akong pang Noche Buena. Ayan, dagdag sa Noche Buena this coming Pasko. Maraming salamat, Mike. Di ba? So, kayo, Trillanes, ito lang yung masasabi ko. Hindi mo inisip na bago ka nagbigay ng mga akusasyon na yan, pwede kang kakasuhan ni Duterte ng cyber libel. Cyber libel yun eh. Kung hindi po mapapatunayan ni Trillanes na totoo ang kanyang mga sinasabi, wala talaga. Makukulong talaga itong si Trillanes. Oy, Merciful Alferez, yung ating mayor ng mga moderators, nagpakulay rin. Ayan, hindi nagpatalo si Merciful Alferez. Maraming salamat po sa 10 Hong Kong dollars itong si Merciful Alferez. Ayan, yung ating mayor. Sorry, Sir Donmar, for being late. Good afternoon po, sir. It's okay, Ma'am Mercy. Alam ko namang you are a busy person. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Mercy. Pangdagdag Noche Buena na naman ito. Thank you. Mirna Magno, hello po. Yung ating moderator rin. Ayan. Thank you. Sabi ni, kindly like and share, subscribe. Sabi ni H. Liza, yung ating moderator rin. Okay? So, heto. Patuloy natin, okay? Libel cases against him. Ikaw yung abogado. So, para papasabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon, wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor. Alam, sa totoo lang, mabigat yan. Bago magbitiw ng salita itong si former President Duterte na VP Sara, mag-resign kayo. Lahat ng mga anak ko na nasa gobyerno ngayon, nakaposisyon, ipare-resign niya lahat. Kung meron man isang katiting na sinabi ni Trillanes ay totoo. So that means to say, lahat itong mga sinasabi ni Trillanes ay puro ito gawa-gawa lamang. Di ba? Gawa-gawa ito. Because Tatay Digong is very confident na sabihin niya na mag-resign lahat ng mga anak ko sa posisyon na yan. Di ba? Ano ka ngayon? Napahiya nga si Trillanes eh. Napahiya siya nung sinabi ni Duterte na ano kapalit sa waiver na yan, sasampalin kita in public. Di ba? Uy, Nanay Tita, yung ating bagong moderator, maraming salamat rin sa 10 Hong Kong dollars. Ayan, maraming salamat Nanay Tita. Alam mo ba Nanay Tita, nag-message pa talaga si Migs Duhina sa akin na i-recommend ka raw na i-moderator. Alam mo naman na basta si Secretary Migs Duhina na yung magsabi sa akin, nanginginig na ako. Okay. Migs, sige, walang problema yan. Di ba? Recommended ka ni Secretary natin na si Migs Duhina, ha? Si Migs Duhina rin yung merong access sa akin na yun yung aking secretary dito eh. Migs, maraming salamat Migs, ha? Nanay Tita, thank you. Thank you po. Pangdagdag Noche Buena na rin sa Pasko. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Oy, maraming nagpapakulay ngayon. Baka meron pang magpapakulay mamaya, ha? Thank you in advance kung sino yung magpapakulay para makulay yung ating Pasko. Kasi yung asawa ko, nagplano kami na gumawa kami ng Christmas tree. Medyo mahal pala yung Christmas tree. Siyempre, yung aming monthly na mga sahod, naka-assign na po sa mga kung ano-ano mga bayarin sa bahay. Plano pa naman kami magtayo ng Christmas tree, yung talagang elegant na Christmas tree, kasi gusto namin yung anak namin na si Brad Stephen, kung makita nyo sa Facebook ko, ha, Donmar, yung anong Facebook ko. Sabihin nyo lang kay Migs kung ano yung Facebook account ko, makita nyo, meron akong anak doon, no? So gusto namin ma-experience ng anak ko na magkaroon ng Christmas tree, because ever since sa buhay namin, nung bata pa ako, hindi namin afford yung Christmas tree. Meron siguro mga Christmas tree na experience namin sa mga kapitbahay, ganon ganyan. Pero yung magkaroon kang sariling Christmas tree during Christmas time, wala eh. Gusto namin ma-experience sa anak ko yun. So, yung mga nagpapakulay ngayon, pwedeng madagdag ko ito sa budget namin for the Christmas tree. Okay, thank you very much sa mga nagpapakulay. Thank you talaga. Ayan. So, go back tayo sa ating... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman